Sinubok ni Satanas si Job. May isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na nagngangalang Job. Siya ay isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain. Mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Marami siyang tagapaglingkod at siya ang pinakamayaman sa buong silangan. 7,000 ang kanyang tupa, 3,000 ang kamelyo, 1,000 ang baka at 500 ang asno. Nakaugalian na ng kanyang mga anak na lalaki na hali-haliling magdaos ng handaan sa kani-kanilang bahay at inaanyayahan nila ang mga kapatid nilang babae. Tuwing matatapos ang ganong handaan, ipinapatawag ni Job ang kanyang mga anak para sa isang ritual. Maagang bumabangon si Job kinabukasan upang mag-alay sa Diyos ng handog na sinusunog para sa kanyang mga anak dahil baka lihim na nilalapastangan ng mga ito ang Diyos at sila'y magkasala. Dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas, "Ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon?" "Nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig," sagot ni Satanas. "Napansin mo ba ang lingkod kong si Job?" Tanong ni Yahweh. "Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain," dugtong pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas, "Sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo? Inaalagaan ninyo siya, ang kanyang pamilya at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala ninyo ang lahat ng kanyang gawin at halos punuin ninyo ng kanyang kayamanan ang buong lupain. Subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain." Sinabi ni Yahweh kay Satanas, "Kung gayon, gawin mo ng lahat ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang papatayin." At umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Nalipol ang mga anak ni Job at naubos ang kanyang kayamanang isang araw. Nagkakainan at nagiinuman ang mga anak ni Job sa bahay ng kanilang panganay na kapatid na lalaki. Walang anu-ano'y dumating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, "Kasalukuyan po naming pinangaararo ang mga baka at nanginginay naman ang mga asno nang may dumating na mga sabeyo. Kinuha po nila ang mga baka at mga asno at pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. Hindi pa ito nakakatapos sa pagbabalita nang may dumating na namang isa." Sinabi naman nito kay Job, "Tinamaan po ng kidlat ang mga tupa at mga pastol at namatay lahat. Ako lang po ang nakaligtas upang magbalita sa inyo. Hindi pa ito halos tapos magsalita nang may isa na namang dumating." Ang sabi nito, "Sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldeo. Kinuha nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo." Hindi pa rin ito halos tapos magsalita nang may dumating na namang isa at nagsabi, "Habang ang mga anak po ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng panganay nilang kapatid, hinampas po ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po sila at namatay lahat. Ako lang po ang natirang buhay upang magbalita sa inyo." Tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nagahit ng ulo. Pagkatapos nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Ang sabi niya, "Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh." Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya't hindi siya nagkasala laban sa kanya. Subukin ninyong saktan ang kanyang katawan at sigurado kong susumpain niya kayo ng harap-harapan. Kaya umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh at tinadtad ng nagnanaknak na sugat ang buo nitong katawan mula ulo hanggang talampakan. Naupo si Job sa tabi ng basurahan at kinamot niya ng isang pirasong basag na palayok ang kanyang mga sugat. Sinabi ng kanyang asawa, "Mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na." Ang sagot ni Job, "Hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa?" Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. Dinalaw si Job ng kanyang mga kaibigan. Ang masamang nangyari kay Job ay nabalitaan ng 3 niyang kaibigang si Eliphaz na Temaneo, si Bildad na Suhita at si Zophar na Naamita. Nagkasundo silang 3 na dalawin si Job upang palakasin ang loob niya at makiramay sa kanya. Malayo pa sila'y nakita na nila si Job, ngunit hindi nila ito nakilala. Nang makilala nila ito, hindi nila napigilang umiyak ng malakas. Pinunit nila ang kanilang mga damit
at naglagay ng abo sa ulo dahil sa pagdadalamhati. Trebon ng 7 araw at 7 gabi silang naupo sa lupa kasama ni Job, ngunit hindi nila ito pinagsabihan ng kahit ano sapagkat nakikita nilang hirap ito sa kanyang kalagayan. Pagkaraan ng matagal na pananahimik, nagsalita si Job at isinumpa ang araw nang siya'y isilang. Ito ang kanyang sinabi, "Hindi na sana ako ipinanganak, at hindi na rin sana ako ipinaglihi. Nabalot na sana ng dilim, at wag mo na sanang maalala pa ang araw na iyon. O Diyos, wag mo na sanang pasikatan pa ito ng liwanag. Nanatili na lamang sana ito sa takip ng kadiliman at nabalot ng ulap upang huwag ng sikatan ng araw. Nalagas sana ito sa tangkay ng panahon at hindi na napabilang sa aklat ng kasaysayan. Ang gabing iyon sana'y malumbay. Wala na sanang sigaw ng kagalakan at sumpain ng mga salamangkerong nagpapaamo ng dambuhalang levyatan. Huwag na sanang sumikat ang bituin sa umaga at huwag na sanang sundan ng umaga ang gabi. Sumpain ang gabi ng aking pagsilang na nagdulot sa akin ng ganitong kahirapan. Bakit hindi pa ako namatay sa tiyan ng aking ina? O kaya'y noong ako'y isilang niya? Bakit kaya ako ay idinuyan pa, kinalong, inalagaan, at binigyan ng gatas sa dibdib niya? Kung namatay ako noon, ako sana'y tahimik na, mahimbing na natutulog at nagpapahinga. Katulad ng mga hari at pinunong yumao na noong panahon nila'y nagtayo ng mga palasyo. Tahimik na sana ako tulad ng mga pinunong, nakapag-imbak sa kanilang bahay ng mga ginto at pilak, o tulad ng mga sanggol na patay ng ipanganak at hindi na nakakita pa ng liwanag. Sa libing ay hindi na makakapanggulo ang mga masasama at doon ang mga napapagod ay makakapagpahinga. Doon pati mga bihag ay wala ng ligalig, wala ng mga sigaw at utos na mabagsik. Ang mga aba at mga dakila ay sama-sama roon. Ang mga alipin ay malaya na sa kanilang Panginoon. Bakit pa isinilang kung magdurusa rin lamang? At bakit pa binuhay kung daranas din lang ng kahirapan? Kamatay ay hinahanap ngunit hindi matagpuan. Hinuhukay at ninanais higit pa sa kayamanan. Sa kanila'y ubod tamis nitong kamatayan. Ano kaya ang dahilan at ang tao'y isinilang kung inilihim naman ng Diyos ang kanyang patutunguhan? Karaingan ang aking pagkain, pagtitiis ang aking inumin. Ang kinatatakutan ko ang siyang nangyari sa akin at ang pinakaayawan ko ang dumating sa akin. Hindi ako mapalagay, wala akong kapayapaan. Kaguluhan sa buhay ko ay walang katapusan. Pagkasabi nito kay Job, si Eliphaz na Timaneo naman ang hinarap ni Yahweh. Sinabi niya, "Matindi ang galit ko sa iyo at sa 2 mong kaibigan, sapagkat hindi ninyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin tulad ng ginawa ni Job. Kaya ngayon, kumuha kayo ng 7 toro at 7 tupa. Dalhin ninyo ito kay Job at sunugin bilang handog. Ipapanalangin kayo ni Job, siya lamang ang papakinggan ko para hindi na kayo pagbayarin sa inyong kahangalan dahil sa hindi ninyo paglalahad ng buong katotohanan tulad ng ginagawa niya." Ganun nga ang ginawa ni na Eliphaz na Timaneo, Bildad na Suhita at Zophar na Naamita. At ang panalangin ni Job ay dininig ni Yahweh. Ibinalik ang dating kabuhayan ni Job. Ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati nang ipanalangin nito ang 3 kaibigan at dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Lahat ng kapatid nito, mga kamag-anak at kakilala ay dumalaw sa kanya at nagsalo-salo sila. Bawat isa'y nakiramay sa nangyari sa kanya at nagbigay ng salapi at singsing na ginto. Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 2,000 baka at 1,000 inahing asno. Nagkaroon pa si Job ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ang pangalan ng mga babae ay Jemima, Kezia at Kerenhapuk. Ang mga anak na babae ni Job ang pinakamaganda sa buong lupain. Pinamanahan din niya ang mga ito tulad ng mga anak na lalaki. Si Job ay nabuhay pa ng 140 taon. Inabutan pa siya ng kanyang mga apo sa ika-4 na salinlahi. Matandang-matanda na siya nang mamatay.